And this time, kahibalo ko nga ang iban sa inyo gikapoy pag sinaghaay. Hangtod karon ang pipila diri wala pa nahubas. Ang mga mubo-mubo nga porsyon na diin nahimutang ang ilang balay. Pero ang aton lang pinakadako nga pasalamatan sa Dios tungod kay walay tawo nga na-damage. Amen. Salamat sa Ginoo. Nakakatawa ko ganiya sa testimony ni Brad Inyo kay abi ko nun niya nangihi siya. Pero ang iya gikatingad-an kung nangihi siya nganong ari man sa pusod ang basa. Nagmata siya, naglutaw na di ay. Nakakatawa ko sa iya testimony. Why gikuno siya mag-expectar nga naglutaw na siya. Nga na may gigurong katuhog Brad Inyo. Nga amo na to nga sitwasyon ang iya nga gi-rescue ang iya gyapon iring. Nakita ka? Tawa ko. Ang iban naningkamot na pag tungtong sila mga gamit pero siya ang iyang iring mo una gipangita ni. Ayo. Nakita. Salamat sa Ginoo. Dayon salamat nga way tawo nga minaagi. Kay bisan ako natulog na kami, nanawag sa Carmelita, Pastor, patulog ako diri kay gibahaan kami. Taga din naman ng tuig nga tagahawak na. Taas-taas na dirahan ninyo. Diri. Muna nga diri noon sa simbahan, praise God, taas-taas na diri nga portion. Dili gina diri mauna gyud kabahaan ingana. So nindot ang amon kato, praise God. Pagmata dito na nako na sayran nga grabe na di ayang baha. Pero pasalamat tungod kay walay tawo nga nadisgrasya. Amen. Praise God kadayon. Kadua po nako nga gipasalamatan ang may nga panahon nga gihatag gahapon sa kasal. Praise God. Salamat sa Ginoo pagkahapon giulan pod siya. Maayo gid ang Ginoo nga nagtiming. Dayon akon pod gipasalamatan ng Ginoo. May gid pod nga nagpabilin ko kay nga ni ari di ay sila si NJ kag si Rex. Kay ngon ko kung walay tao diri wala po sila minabtan. So blessing pod nga nagpabilin ko diri tungod kay may tao di ay nga magbisita. Praise God, salamat sa Ginoo kag dayon aton pod pasalamatan ng Dios sa protection kag preservation gikan sa convention nga nabalik ta nga maayong lawas. Amen. Salamat sa Ginoo. Honestly, salamat po sa kay Manong Romeo na ang Dios padayon nag-preserve sa iyang kinabuhi. Praise God. Magatindog tatanan kadayon. Salamat sa Dios. Hallelujah. Sa sunod naman nga semana ang aton mga activities, ang aton kaslunon excited na. Amen. Munang balikon akon ang akon lang gyud pangabay ang iyo sa inyo nga panahon sa kasal seryoso lang. Kita seryoso lang. Ang aton utod nga pastor singarin na siya. Praise God. Salamat sa Ginoo. Sadyahon tani nga kasal. Pero sa kasal seryoso ta. Amen. Let us pray. Hallelujah. Sa sini nga kabuntagon. Magadungan tatanan. O Dios nga labing gamhanan sa makausapa, malipayon kami nga nagasimba sa sining adlaw tungod kay imo gi-preserve ang isla sa bantayan o Dios. Lord, salamat. Madamo nga salamat bisan pa man sa pag-preserve nimo sa amon mga kauturan. Lord, madamo nga salamat bisan pa man duyo sa kabudlay sa mga nangagi but still naghatag ka sa amon pinasahi nga puwersa Ginoo. Kag-ari kami nakabarog og nakasimba. Ginoo sa sining adlaw nagahangyo kami kanimo inubanan sa pagpaubos amon kaugalingon atagi kami kaalam nga masabtan namon ang mga pulong karon nga amon ginumabatian. Lord, we need the anointing of wisdom, knowledge, and understanding, Ginoo God. Ug labaw sa tanan, kudala ang amon simba, kag tabuni kami sa imong hamili nga dugo, na dili kami Ginoo Dios, hallelujah, disturbo, bisan pa man, hallelujah,
sa mga pangunahuna nga walay kapuslanan, kundi ang amon huna-huna maka-focus diha lamang kanimo Dios. Alaygon ikaw sa gamanan nga ngalan ni Kristo Jesus kitang tanan magaingon. Amen. Kagamen. Magalingkod ta tanan and right now lantaw naton ang Psalms 63 in verse 8. Let us study only in one verse sa sininga passage. Ang aton topic, it is talking about human exertions and divinely upholding. Dito sa gitawag sa uban nga phrases, gitawag kini human responsibility and God's sovereignty. Lantaw na to ng Psalm 63 sa verse 8 dito sa Easy Standard Version tungod dito sa King James gitawag ang word, ang phrases nga gigamit dito, my soul followeth hard after thee, but sa ESV lantaw na ton ang gi-state diri sa Psalm 63 sa verse 8 sa pinakanubo nga verse sa sini nga passage. Ingon pa diri, my soul clings to you. Amen. Amo ning gigamit diri sa easy imo makita revised versions. My soul clings to you, your right hand upholds me. Amen. Dito sa King James, balikon akon, lahi ang gigamit dito, it is talking about my soul following hard after thee. But diri sa sini nga gitawag version, ang gigamit diri is the word clings. Kag mao kini ang sumpay sa aton gihisgutan sa aton prayer meeting sang Friday. Ang word nga clings. Ang word nga clings inang nagtapik, inang nagpilit ka. Amen? Inang nahiusa ka diha sa imo nga gitawag persona nga imo gipalapitan. Amo ni ang word nga clings. Amen? Kadayon siling pa niya, your right hands upholds me. So diri naton makita nga ini nga passage shadow katahom kay nganuman amo ni ang butang nga gipangita sa aton sa Dios. Ang Psalms 63 in verse 8. Dito sa gitawag sa Cadiz, ang ila topic is talking about masiling naton union with Christ. And this is also the same word meaning as the word clings. Meaning, inang natapik ka dito sa Diyos. Kag amo ni ang pinaka-importante sa kabuhi sa Kristohanon nga ang imo kabuhi natapik dira sa Diyos. Amen ba? According pa sa sini nga passage, kung lantaw naton, kay gitunga kini sa duwa ka gitawag portions. As talking about human exertions, and the second thing, it is a divinely upholding. Inang pagsapnay sa aton sa Diyos. Amen ba? Inang paggunit sa aton sa Ginoo sa hugot nga pagkagunit. Ingon pa diri sa duwa ka sections, first, ang praise nga my soul clings to you. Amen. This is talking about laborious exertions. Amen. It implies laborious exertions, meaning kita mismo nga mga Kristohanon, kita mismo nga mga anak sa Dios, in terms sa pag-alagad, yes, hindi malikawan nga malambot sa aton ang kaluya. Amen ba? Hindi malikayan nga malambot sa aton ang kalaay. Hindi malikayan nga maglambot sa aton ang kakapoy. Og labaw sa tanan ang pinakalawom nga problema nga maglambot sa Kristohanon kung maglambot sa imo ang kahiubos. Amen ba? Kita tanan kahiubos. Oh, ang inyong nga danawong daw na ubos na. Amen? Hindi kalikayan malambot yod sa pag-alagad diha sa Dios. Yes, of course, initanan nga mga butang nagadangat kag nagalambot sa usa ka Kristohanon
Pero as being believers, as being a Christian, kinanglan imo gyud pirmi palimbasugan. Amo ning word nga implies laborious exertions. Balikon na kon ang gihambal na kon sang Friday, tungod kay taod-taod na ko diri sa bantayan, murag medyo napulsuhan na nakon. Ang seasons, hindi lang kay sa panahon, ang seasons pod sa pag-alagad. Pag-abot na gani sa July kag August, ini nga seasons malisod man gyud ni bisan sa pagpanagat. Kag ini nga season sometimes nagakaapektuhan pod ang pipila sa aton. Amen ba? Pag-abot na sa Hulyo kag August, ang problema kay gasulod ni sa espiritual. Amo na nga natawan yung mga kauturan, pagpasingari pa lang sa simbahan, daw gahoy-hoy ng abaga. Yan. Diba? Pero, tandaan naton, ang usa ka butang nga ibutang naton sa aton hunahuna, kinanglan malimbasog itas pag-alagad. Amo ning word, it implies laborious exertions. Meaning, mulambot man ang kalaay, mulambot man ang kakapoy, muabot man, bisan sa kabuhi naton ang pagkawalay gana, sa sulod sa imong kasing-kasing, mga muyo ka, kag maningkamot ka, nga madasig kag maulian ka sa pag-alagad. Why? Ang 2 Chronicles, kapila naman yun nato ni natunan ang kabuhi ni King Uzzias. Why is it nga ang Diyos nag-bless sa iya? Why ang Diyos nga nagpakamaayo sa iya sa supernatural nga blessings? Kaya nga naman, si King Uzzias, may gihimo siya, hindi kay sa kingdom niya, kundi liuna sa tanan, may nabuhat siya diha sa Diyos nga iyang gialagaran. Lantaw na to ng 2 Chronicles in chapter 26 sa verse 5 sa message nga translation. Siling padriya, he was loyal seeker of God. Amen? He was well trained by his pastor, ang gigamit diri, and teachers Zechariah to live in reverent obedience before God. And for as long as Zechariah lived, Uzziah lived a godly life and God prospered him. So meaning, tungod sa mga pagtudlo, tungod sa mga pagmatuto, tungod sa mga gitawag, gihatag sa iya as train sa iya nga gitawag leaders, kaya ako nagto, ang kabuhi sa Kristohanon, hindi siya, hindi pwede nga way sang may magmentor sa iya. And then the Bible says, ang Cebuano, kung basahon naton para maklaro pagayod, naninguha siya sa pag-alagad sa Diyos. Itatanan mo ingon, naninguha. Amen? Amo ning word nga laborious exertions. Naninguha siya sa pag-alagad sa Diyos. Amen? Sa panahon ni Zacarias, nga mao'y nagmatuto kaniya sa pagbaton og kahadlok sa Diyos. Samtang nagpadayon siya sa pag-alagad sa Ginoo, gihimo siya sa Dios nga mausuwagon. Ako mismo tested and proven nga ang pag-alagad sa Dios, you are surrounded with blessings. You're surrounded with favor. You're surrounded with highest grace and mercy. Kaya nga man, hindi pagpabayaan sa Dios ang mga tao nga nag-alagad sa iya. Kagamo ni ang examples naton sa kabuhi ni King Uzziah, it is because ang pulong sa Dios naghambal, naninguha siya. Amen? Abi mo lang, sa aton pangabuhi, ari magita sa low level nga pangabuhi, pipila lang sa aton dire ang maikasarang, tandaan naton, ang importante, ang pagpaningkamot lang sa pag-alaga. Amo lang ang importante, why ko iban nga maibilin sa inyo, paningkamot lang sa pag-alaga. Ang problema natural na, ang kinawala natural na, pero mudako kag musamot ang kalibog kung way kamo sa pag-alaga. Amen? Musamot kagubot ang kabuhi, musamot kagubot ang inyo pagpangabuhi kung way kamo sa pag-alaga.
Yes, ang Biblia naghambal, dira sa pag-alagad, ang pagpaningkamot sa pag-alagad, ang Dios dili kapasagdan. Siling pa sa Biblia, gihimo siya sa Dios nga mas mauswagon. Kinsay nagbuhat siya nga magmauswagon siya? Ang Dios. Kaya nga, din siya nagalagad. Din siya nagalagad. Sa Dios, natural, tungod kay sa Dios siya nagalagad, ang Dios nagbalos pud sa iya. Amo ni ang usa ka butang nga gistate sa word nga clings. It implies laborious exertions. Amen. Kinanglan maningkamot ka nga makatapik ka sa Ginoo. Amen. Second, ano ning word nga gistate diri sa Bible? It expresses of ardent, passionate, and intense desire. Ina ba ang imo passion? Magsiling kag passion, ang imo balatyagon. Amen. Ara gyud sa pag-alagad sa Ginoo. Ingna ko na imo katapad, ara bang imo balatyagon sa pag-alagad sa Dios? Amen. Ang passion nimo, let's say for example lang, ang usa ka tawo, ang usa ka gitawag musician, ang passion niya ara gyud sa gitara. So mangita gina siya paagi nga makamao siya sa paggitara kay ang passion niya ara sa pagplay sa gitar. And this is what the same sa aton pag-alagad. Amen? Sa nagwali ko sa akon ka-alumni, usa sa butang nga gi-insert na kon sa ila, siguro sa ministry nga gipiyal sa aton sa Dios, hindi ta epektibo and sometimes nagbiya ta kag may mga cases nga way ta kaagwanta. Siguro ang problema amo ni, hindi ang talento, hindi ang abilidad, hindi ang aton training, ang problema hindi ta seryoso sa ministry naton. Kaya mo nang problema, hindi ta seryoso. Amen? Kay kung ang tao may passion siya sa ministry, seryoso na siya. Kag ako nagto, kung seryoso ka sa Dios, mangita ka gid paagi. Amen? Kung ang passion nimo pag-alagad, bisan ano pa ang matabo, ari ka. Kaya ang mga tao nga napilit na sa Dios, let's say for example lang, akong kuno pabarugon si Braduming kag si Romeo, dire kamo kuno nga duwa ni kay may premyo kamo karon, dire ka dire. Dire kamo brada. Lang taon na to na si Duming amo ni siya ang gitawag Kristohanon. Si Romeo amo ni siya ang Dios nga gipilitan ni Braduming. Be. Dira kag ako sa iya Braduming kag Romeo. Dire ka sa likod. Dire ka sa likod. Karon amo ni ang Dios, ang iya nga gitawag, ang iya sinitinguha, lahi ni kay sa tinguha sa tao. Kuha ninyo? Lahi ang Dios, ang unahuna niya lahi kay sa tao. Natural, kung dira ka nakapilit sa Dios, diin ang journey kag destiny sang Dios. Nakuha ninyo? Kung diin ang Dios, kung nakatapik ka sa iya, adto ka. Salamat sa inyo nga duwa. Amo ni ang buot ipasabot ni David. Karon amo ni. Ang Ginoo, kung nakapilit ka sa iya, hindi gi ko magpati nga hindi ka dalon sa Dios sa mga lugar nga wala ang Dios. Hindi ka niya dalon sa mga lugar nga wala ang pagsimba kag pagdayeg. Hindi ka niya pagdalon sa mga lugar nga wala nagisgot parte sa Dios. Natural kung nakatapik ka sa Dios, dalon ka sa Dios, diin sa mga lugar ara ang pagsimba, ara ang pagdayeg, ara ang paghimaya, aglabaw sa tanan, ara ang pag-lift up sa ngalan sa Dios. Amen. So, amo ning desire ni David. Amo na nga ang kabuhi sa Kristohanon,
maka-question siya sa iyang kaugalingon kung ang iya passion wala pa diya sa pag-alagad, kinanglan mga muyo sa Diyos. Kaya ang Kristohanon nga ang passion niya pag-alagad, panahon sa Domingo. Bisan ano man na kaimportante sa transaksyon, ang iya sini kadtuan ang Dios nga iyang natapikan. Bisan ano man kaimportante sa transactions kag priority sa iya kabuhi, hindi niya pag-ibarter ang Dios kay nga didto nakatapik ang passion niya. Amo ni ang aton kabuhi. Mga kaigsuonan, ini nga gitawag cases, it expressive of ardent and intense desire. This is what our passion. Amen. Lantawan ninyo ang mga Kristohanon nga gikabuhi na ang pag-alagad. Lantawan ninyo. Ako, abi mo lang, may mga utod ta diri nga nakita na kon nga hindi good passion ang pag-alagad. Hindi good passion. Oh. Do Christmas light. Oh, lingian ninyo ang mga kaupon na tundri. Nga dira nimo sabton nga hindi niya pasyon ang pag-alagad. Kay kung ang iya nga gitawag pasyon ara sa pag-alagad, bisan way pa na siya sakyanan, bisan ano pa ang mudangat sa panahon, bisan lain pa na ang iyang pamatyag, mukadto gina sa simbahan kay nga ang pasyon niya ara sa Dios. Palakpakan na kuno. Amo ning word nga gigamit diri sa sini nga gitawag passions. Ang Biblia nagambal siling padriya, it does not consist in cold and liquid oasis, meaning waay siya nagakaluya. Malambot sa iya ang kakapoy, but still, ang passion niya nagakalayo. Amen? Nagabaga ang passion niya. Bisan, kapuyo na ang lawas niya, hindi magid malikayan nga hindi kapuyo na atong lawas. Labi na inang ang activities naton magsunod na. Labi na atong konbensyon naton, ang pinakanubo naton nga tulog alas 12 sa gabi. Tungod kay na-delete ang ilang panihapon, so natural pagka-delete sa panihapon, ma-delete pod ang gitawag service. Ang pinakanubo naton nga tulog alas 12, ang pinakatayog naton nga mata alas 4 pa. Diba? Kapoy ang lawas. Siyado ka kapoy ang lawas. Pero mabatyagan gini mo nga ang pasyon ni mo nagpabilin. Still, may kalayo nga imo gyapon masinati. Nga pagbangon nimo may baga gyapon kay nga still ang imo nga gitawag pasyon padung gyapon didto sa tigumanan agod nga simbahon kag daygon gyapon ang Ginoo. Amo ning mga tao nga may nagbaga sa sulod niya. Amen. Amo na nga siling padiri, it does not consist in cold and liquid oasis, but insatiable longing after communion. Meaning, ang iya nga gitawag nagabaga nga handom sa pagpalapit kag pagpakig-istorya sa Dios nagapabilin. With God and conformity to His own mind, will, and emotions that clings to the Lord. Why? Ang kalag naton, ari diri ang aton hunahuna, ari diri ang aton kabubuton, ari diri ang aton balatyagon. Kag ini nga mga parte sa tao, amo ning pinakabudlay nga ipapilit sa Dios. Amen. Let's see karon. Kita tanan, hindi ko magpating, inyong unahuna, nagtapik karon sa Ginoo. Ang inyo balatyagon, ara karon nagpilit sa Dios. Ang inyo nga gitawag balatyagon, ara nagpilit sa pulong sa Ginoo. Di nalambot ang inyong hunahuna. But David says, my soul clings to you. Meaning, ang iya hunahuna, ang iya kabubuton, ang iyang balatyagon, iya gipatapik diha sa Ginoo. Amo ning hambal ni David. Amo na nga kung lantaw naton sa sini nga passage, according pa sa Psalms
in chapter 63 in verse 8, ang word nga clings means is to be glowed. Amen. Gibutangan ka o hindi masaysay, labaw pa sa rugby, labaw pa siya sa bisan unsa man nga papilit. It is talking about to be glowed. Amen. Gipilit ka diha sa Ginoo. Gitapik ka diha sa Ginoo. Kag amo ni ang eksperyensya karon sa Kristohanon, gitapik na siya diha sa Dios. Ingon pa diri, it is knit tightly. It has the sense of adhering firmly to anything so that it cannot easily separated from it. Meaning, gihigot ka na sa hugot nga pagkahigot diha sa Ginoo nga bisan unsa ang mahitabo, hindi ka na mahimulag kaniya. Amen. Tingnan mo katapat, dili ka na mahimulag sa Diyos. Ang Romans sa chapter 8, verse 38 to 39, ang message nga version siling padiri, I'm absolutely convinced that nothing living or dead, angelic or demonic, today or tomorrow, high or low, thinkable or unthinkable, absolutely nothing can get between us and God's love because of the way that Jesus as Master has embraced us. Amen. Meaning, walay gutom, walay kamatayon, walay mga paglutos, walay problema, walay kalisdanan, walay mga pagbiay-biay nga makapahimulag ka nato sa gugma diha kang Kristo Jesus nganuman tungod kay gigakosta sa aton Dios. Amen. Palakpakan nato ng Ginoo. Nga gigakos ka sa aton Dios, it is because ang imo pod passion ara sa paggakos sa iya. Amen ba? Nga gigakos ka sa Dios, balikon nakon, tungod kay ang passion nimo ara pod sa paghakos sa iya. And that is the word clings. Amen. Mga kaigsuonan, importante gyud nga matapik ka diha sa Ginoo. Amen. Yes, hindi kwarta ang bagay naton tapikan, hindi ang aton reliyon ang bagay naton tapikan, hindi ang aton pagkamayong tao ang aton bagay tapikan. Ang importante, matapik ka diha sa Diyos. Amo ni ang word na clings. Amen. So ang Biblia kung lang taon naton, sa sini nga gitawag pagtuon naton, ingon pa diri sa notes naton. Sa next na lang siya. Ingon pa diri niya. Ang word nga cling, another meaning is to hold unto someone very tightly. Lang taon naton ang illustration naton sa kay Jacob. Ang Genesis chapter 32 verse 22 to 31. Amo ning pinaka-the best nga examples naton sa usa ka tawo nga naghakos sa Dios kag sa dira nga wala niya gibuy-an ang Dios, nadawat niya unexpectedly ang blessings para sa iya. Lantaw naton ang Genesis chapter 32, sugdo naton sa 22 pakato sa 31 sa kabuhi ni Jacob. Niadtong gabi una, mibangon si Jacob ug gidala niya ang duha niya ka asawa, ang duha niya ka ulipong babae ug ang 11 niya ka anak ug mitabok sila sa tabukanan sa suba sa habok. Amen. Dire makita naton nga ang iyang asawa ara pa ang duha kag ang duha ka ulipon kag ang 11 niya ka anak, because this time wala pa nataw si Benjamin. Amen. Human niya ikatabok sila, iya usab nga gipatabok ang tanan niyang kabtangan, siya na lamang ang nagpabilin, unya may tawong nakigdumog kaniya hangtod sa kadlaw. Grabe nga dinumugay.
halin gabi hangtod sa kaadlaw. Sa pagkamatikod sa tao nga dili siya makadaog sa ilang panagdumog, giigo niya ang dapi-dapi ni Jacob og naligas ang lutahan niini. Miingon ang tao, buhii ako kay hayag na. Pero siling pa sa Biblia, apan si Jacob mitubag, dili ko ikaw buhian hangtod nga panalanginan mo. Meaning, gigakus giniya pag-ayo. Amen? Gihugot giniya pag-unit. Amo ni ang example naton sa word that clings to you. Gihakus niya pag-ayo kag ang tao nga iyang gikadumog nagsulti nga buhii ako kay hayag. Just imagine, halin gabi nga dumog, hangtod na nga naabtan sila sa banag-banag, si Jacob naggakus gyapon sa tao. Amen. Amen ba? Mahimo ka na ninyo. Amen. Silang dayon sa 20 city, nangutana ang tao, unsa ang imo ngalan, mitubag siya, Jacob. Ang tao mingon, dili na Jacob ang imo ngalan, kundili Israel. Amen. Grabe katahom ni nga blessing. Kay nakigdumog ka sa Dios ug sa mga tao ug midaog ka. Si Jacob mingon, tug-ani lagi ako sa imo ngalan apan mitubag ang tao nganong nangutana ka man sa akong ngalan. Unya gipanalangina niya si Jacob. Miingon si Jacob, nakakita na gayud ako sa nawong Diyos. Kinsa gali ang gidumog ni Jacob? Way giniya gibuhian ang Diyos. Amen. Palakpakan na to ng Ginoo. Kung lang taon na ton, ang kabuhi ni Jacob, gidivide kini sa 4 ka sections. It is what divided into 4 sections ang kabuhi ni Jacob. The first one, ang first section niya, it is nag-describe sa iya nga pagkatao. Kay ang pagkatao ni Jacob, imo makita, kung lang tao na ton, shadow ka, manug-ilad nga tao. The first sections, it is described in Jacob's natures. Ingon pa diri, it began with his birth and lasted until the time he received his father's blessings through cheating. Kay balo na ta sina, kay ngaman, ang iya mismo nga iloy, amo ang nagtabang sa iya, aron nga ang panalanginan ni Isaac, hindi ang iya nga gitawag kaluwa, kundi siya mismo. Nadawat niya ang blessings, pinaagi sa pag-ilad sa ilang amay, tungod kay ang amay nila, buta na sa nga panahon. Ang second nga sections, it is described the discipline of Jacob experience. It began from the time he left his home and stay with his uncle Laban. Amo ning ikaduwa nga seksyon sa kabuhi niya, sa panahon nga nagpalagyo na siya, kay nga patyon siya sa iyang kaluwa. Kag dayon ang Biblia nagambal, nagbiya sa iyang panimalay, hangtod nga nalambot siya dito sa iyang tiyo nga mao si Laban. Kag dito siya nagpabilin, hangtod nga napangasawa niya ang duwa niya kaig-agaw nga mao si Leah kag si Raquel. Kadayon, ang Biblia nagambal sa ikatulong nga sections, it describe the dismantling of unnatural lives of Jacob. It began from the time he left his father-in-law houses in Padan Aram and journeying back to the father's land. Ang ikatulong nga section, ang iya na pagpauli didto sa yuta sa iyang amahan. Ang iya na pagbiya didto sa Padam Aram sa balay sa iyang father-in-law nga mao si gitawag Laban. And this time, sa sini nga gitawag section, diri na naton makita nga ang Dios nakigdumog na sa iya. Ang Biblia nagambal, during this period, Jacob's natural life was being touched by God at the place called Peniel. He personally encountered God. Amen. The Bible says, he met God personally that night at the place of Peniel. Amen. Sa kabuhi naton,
ing na ang imo katapat, diin ang imo pinyil. Amen. Because the Bible says, the place Peniel, he encountered God personally. Hindi ko magpati nga ang Kristohanon, yes, madawat niya ang apprehensional knowledge, madawat niya ang gitawag communicated knowledge, pero ang pinaka-importante sa tanan, ang experiential knowledge. Inang naka-experiensya ka nga ang Dios na encounter nimo sa imo kabuhi. Amen? Yes. Hindi pareha ang aton experiensya. May mga ari sa aton nga na-encounter naton ang Dios sa panahon nga nagrabe ka na. Inanghapit ka na namatay, dira pa nimo na-encounter ang Dios sa imong kinabuhi. And that is what your pinyel. Sa kabuhi naton, hindi kalikayan nga ang pinyel naton, sometimes ang hospital. Kaya kung why ka na hospital, why nimo na-encountered ang Dios? Tino na dili. Amen? It is what in different places by state of pinyel. Sometimes ang pinyel na to ng church, kaya nga naman sa namati ka sa mensahe, gitandog ka sa Blang Espiritu Santo, and then the Bible says, you encountered personally with God. The Bible says, where is your pinyel? Ang importante, may pinyel ka sa kabuhi, dira nimo na encounter ang Dios personally sa kabuhi nimo. Let's say, for example lang, nagbangon ka, kaagahon, nangamuyo ka sa Dios, na malandong ka sa Ginoo, gidaig nimo ang Dios, kagdayon, imo nabatyagan ang presensya sa Dios. And that is what your pinyel. Amen? Endangered species na ni karon ang pagbangon sa mga Kristohanon sa kaagahon. Amen? Pipila na lang sining gahimo nga mubangon sa kaagahon, mga muyo sa Dios, daygo niya ang Ginoo, mamalandong sa Ginoo, and then na-experiensyahan niya ang presensya sa Dios. That is what pinyel. Amen? Encountered God personally. Ang Biblia naghambal, one night with the presence of God, everything was totally changed sa sina nga gabi. Kaya nga naman, according pa sa atong gitunan sa verse 24, on that night, Jacob was left alone. Sabi mo lang usahay, nganong dili naton na-experiensyahan ang presensya sa Dios, kaya nga, why ta panahon sa pag-isahanon? Amen? Kaisahanon katuod, pero ang imo tuo nga kamot may silpon. Amen ba? Ibayaw inyo kamot. Inigig nga kamot, silpon, pirmini ang gikaptan. Yes. Amuning nadula karon sa aton. One night, Jacob was left alone. Kag sa inyo, ano kaha ang iyang gihuna-huna sa sinang gabi? Amen? Ang importante, may pagpamalandong ka. And the Bible says, unexpectedly, God came and wrestled with him. May tao nga naglambot kag nakigdumog sa iya kay sadto nga time. If you read this context, amen, makigmit na ang iyang kaluwa sa iya. Kung gibasa ninyo kini nga passage, still ara sa mindset ni Jacob nga basi kung patyon siya sa iyang kaluwa. Amo ganitong reason nga gipauna niya ang iyang asawa, ang iyang mga anak, gipauna niya ang nagbitbit sa halad sa iyang igsuon, aron nga ang iyang igsuon makupay sa kasuko. Pero wala kahibalo si Jacob nga ang iyang igsuon gikalimtan na ang tanan. Still, ang mindset ni Jacob, base kung unsaon siya sa iyang igsuon. Samtang nga nag-isahanon siya nga nagunahuna, kalit lang may tao nga mitungha kag nakigdumog sa iyo. Amen. Kaliman ka magsigi kag suyop sa kape, ikaw lang nga usa. Taod-taod, may nagkagkag na buhok kag gidumog ka, di ka malisan. Di ka kamusutoy. Lisang ka, oy, kalit lang ni butdo kag dayong gidumog ka, malisang ka.
Amen. Nga na. Ang Biblia nagambal, the Bible tells us that God did not prevail over Jacob because Jacob was very strong in the... Wow. Amo ning pinaka crucial pod sa kabuhi ni Jacob, kag hindi lang kang Jacob, bisan sa aton mismo. Na hindi niya madaog si Jacob. Ilang taon na ton ang mga reasons. Siling Padre, what is the significance of God that being unable to prevail over us? Ang gihatag diri naton si Jacob, pero sa usahay kita ni nga hindi makadaog ang Dios sa kabuhi naton. Una, amo ni, when we do not trust in God. Amen. Nga ang Dios way nagdaog sa aton kabuhi, kay nga way ta nagsalig sa iya. Amo ni pinakapait sa tanan, kay nga man lingab lang inyo tupad, pero ti kalig-o ni. Oh, syado ka baskog ni. Oh, hindi ni madali-dali. May gisaligan ni. Amo na nga usahay, ang source naton, among gisaligan naton, ang palibot naton, among gisaligan naton, mga kabataan naton, among gisaligan naton. Amo na mga reason nga ang Dios di kadaog sa aton. Amo na nga ang Ginoo perti katanda. Di man niya madaog si Jacob, gitandog niya ang dapi-dapi. Amen. Kahibalo ang Dios pagpitik sa aton kabuhi aron kita imo makita mapilde. Kay sa kabuhi naton dugay na nga panahon nga ang Ginoo ay ginagdaog, kay nga danlog pa man ta sa pantat. Oh, inang panahon sa simba, hindi ka diri kay nga may ara ka gusto nimo nga himuon. Kuha ninyo, ang pastor gawali na nga pag matinudanon ka mo sa pag-alagad, pero ikaw lain man ang imuno na. Oh, panahon sa Domingo managat ka, manguma ka, mangguna ka, kay baskog ka pa. Ang Ginoo mangita usa ka paagi nga di ka na gyud makapanagat. Sino man ang magdaog, siya gyapon katapusan. No, may pikton ang Dios sa aton. Si Jacob, sige lang ni dagan mo, sige lang ni lakat-lakat, sige lang ni siya buyong-buyong. Hindi magini siya madakpan sa Dios. Katapusan, ang gipitik siyang dapi-dapi, nagdagan si Jacob, wala na. Oh. Hindi siya kadagan. Amo ni gihimo sa aton sa Ginoo. Kaysa una, sige, matadagan-dagan. Oh, ako lang sa kabuhi na kon. Ang mga nagministeryo sa una sa balay, musaka sa balay, dito ko munaog sa pika sa danan. Damo ta rason, damo ta pagi. Inga na, ipsot yun alam, mintras may kaipsutan. Oh. Rason, mintras may karason. Oh. Sila nga prayer meeting, alam mo rason yun, pero may panahon yun, nga di ka nagikarason. Inga, kay baluman ng Diyos, may pikton malang siya sa imo. Kuha ninyo? Na kay balog yun ang Ginoo. Inang sige kag dagandagan, sige ka pulo palagyo. Oh. Sige ka balin-balin. Di ka git padakop sa Ginoo, di ka padakop buhi kay danlo ka pa mas pantat. Pero katapusan sino man ang magdaog? Oh. Diyos gihapon. Nalantawa. Siling pa sa Biblia, ang upat ka seksyon sa kabuhi ni Jacob, ang tibuok niya kabuhi, why na siya nagdagan. Basahan ninyo ang mga nabilin nga mga kaagi ni Jacob sa Genesis. Kung nabasa ninyo nga nagdagan pa siya, wala na. Galakat na siya nga nagtungkod, kaya nga man makadagan pa siya nga napiang na siya. Ang Ginoo kahibalog yun. Amen? Kahibalo ang Ginoo. Tanda ang Ginoo mo na kita nga tao, ang aton hunahuna, hindi hunahuna sa Dios. Damo ta plano, pero ang plano sa Dios amo gyud ang matuman. Palapakan nato ng Ginoo. Kita, grabing rason naton, grabing ipsot-ipsot naton. Una-hunaan na lang gid igsoon, may panahon yun, hindi ka kaipsot. Oh, may panahon yun nga makorner ka na. Oh, may panahon yun nga ang imo gipanghambog nga kusog, lantawan lang, kung nag-intra pa sa track and field si Jacob, pirmi ni daog. Pero last moment sa kabuhi niya, why na siya kaipanghambog kay ngaman napiang na siya. Meaning,
ang aton ginapanghambog sa kabuhi, amo po na ang pikton sa Ginoo. Amen. Si Jacob, yes, although ang upbringing niya ara sa panimalay ni Abraham, pero ang mindset niya lain, ang nature niya lain. Amen. Kagamoning Bible, when we do not trust in God, meaning hindi magdaog ang Dios sa imong kabuhi, kaya nga, way ka nagsalig sa iya. Ikaw pirmi ang daog kaghaod sa imong kabuhi. Amen? Sige na imong katapat, ikaw pirming haod sa imong kabuhi. Inga na. Amo na nga Ginoo, isa may mahimo. Dayon, ikadua, when we try to do God's will by our own strength, ability, and knowledge, hindi gid ang Dios magmadaogon sa aton kabuhi, kay nga man, ginahimo naton ang kabubuton sa Dios, pinagi sa aton kusog, abilidad, kaalam, eksperyensya, tanan, tiyang Ginoo, way gid siya, hindi gid siya magmadaogon. Amen? Way gid siya may mahimo sa aton. Lang aton pirmi illustration sa gitawag sa mga nagbantay sa dagat, inang mga rescuer. Kung mukadto kamo sa Virgin Island, may nagapanganti para diha nga naga-close mano lang, galantaw na sa mga nangaligo. Ang ginalantaw sina ang mga nangalumos na mga biwats. Inga na. Interview gid na kon. Akong interview, bay. Pila naman ang imo naluwas? Ingon siya ubay-ubay na. Taga na giluwas nako. Sa may kasagaran, babae, lalaki. Babae gyud. Nya kung luwason nimo bay, asa man nimo gunitan, abisan diin na lang. O day nang inyo diri trabaho. Tingala ko nga niwang ka kayo. Yeah. Iko, kung mag-rescue ka mo, bay, ano man nga part sa inyo, rescueon. Ingon siya, rescueon namon sa panahon nga mulugdang na sila. Kaya kung ang bako namon nga nagkisay-kisay pa, kami ang lumsan nila. Ayan. Gigikon sila mo, gitrain sila, giseminar sila, diin sila nga area mo ambak. Kaya kung mo ambak sila nga grabe pa ang pwersa sa nalumos, nga grabe pa ang gitawag kapay-kapay, ikaw nga nagluwas, ikaw ang mapatay. Kaya maning kamot magina siya pagdunog sa imo. Idunog ka magina siya na niya pagayo. Kaya maning guro magina siya nga siya mabuhi. Amo na ang ila, muambak sila kung nakita nila nga wa nay mahimo ang nalumos. Kunya kung damo na ang may nainom nga tubig, way problema kay makon raman na siya. Oh. Amo po ni ang Dios. Ang Ginoo naton mintras nga sa imo kaugalingon, ikaw pa ang nagsikay-sikay, ang Ginoo di gid mo rescue. Amen? Pero kung musiling ka na Ginoo, ikaw nang bahala sa akong kabuhi, isurrender ko na ang tanan, ang Ginoo manglihok kag mamuhat sa imo kabuhi. Pero mintras nga may ara ka pa, kusog, ang Ginoo di siya mo intervene. Amen. Inabang mga tao nga hapit na mamatay, amo kuno ng tuod nga pagpanugyan, kag amo ning gipangita sa aton sa Dios. Sa aton pangabuhi, musilita, Ginoo, ala ka na. Amen. Amo nang mga butang nga gipangita sa aton sa Dios. Kadayon siling padre niya, if we are very clever, reasonable, and resourceful, ang Ginoo hindi gid magdaog sa aton. Amo na nga sulti na kung di ka maubusan rason, grabe ka ka-defensive kaayo sa tanan, hindi gid magmadaogon ang Dios. Amen. But the Bible says, sa kang Jacob experience siya, when God saw that he cannot prevail against Jacob, he touched the hollow of his thigh. According to the scriptures, that Jacob's thigh, hollow, was already out of joint. Nalisag yun.
Grabe nga pagkalisa. May bulong ka, why X-ray nga gigamit, pero according pa sa scriptures, kay Moses nga nagsulat, nalisag yun. Hindi ka kadagan sila. Bisan sa pagtindog ni mo sini, sa normal nga pagbarog, hindi ka makabarog sini. Kung waay ka sang may gitukuhan. Amo na nga, may mga wali nga akong gipurma nga ang sungkod nga ginatukuhan ni Jacob, it represents God. Iya nagipakita nga nakatindog siya tungod kay may Diyos na siya nga gisandigan. Kag amo ni nga punto nga si Jacob na usab ang iya pangalan. But the Bible says, we see one amazing thing. He lay hold of God very closely. Amen. Bisa naigo na ang iyang dapit-dapit, nalisa na, pero why niya gibuhian ang Diyos. Gigakos niya pag-ayo. Mga kaigsunan, paglambot sa problema, paglambot sa testing, trial sa kabuhi, isa lang yun ang aton masangpit kagunitan ang Diyos. Gigakos niya. Kag amuning paglaom naton. Amen? Abi mo lang usahay, ang pinyel naton, problema ni. Ang pinyel naton, sirkumstansya ni. Kay dira sa sirkumstansya kag problema, dira nimo mabatyagan nga gipalangga ka sa Dios. Oh. Dira nimo ma-feel nga way kagali gipabayan sa Ginoo. Basta mugakos ka lang sa iya. It is one thing amazing to Jacob. Bisan nalisan na ang iya nga gitawag luta-lutahan, pero way niya gibuhian. Hindi na siya makabarog og tarong, makatindog og tarong tungod kay nalisan na, tungod kay gitandog na ang iya nga gitapi-tapi, gipitik na ang iya dapi-dapi, pero ang kahibulungan way niya gibuhian ang Diyos. Mga kaigsunan sa magatindog katanan. Amen. Pangutan-a ang imo ko ugalingon. Subong pod ba sini ang himuon nimo sa gihimo ni Jacob? Amen. Amo pod ba sini ang imo buhaton? Nga bisan sa kabuhi nimo may diferensya na. Amen. Sa kabuhi nimo may nadula na. Sa kabuhi nimo something nga hindi ka na kumpleto. Your strength is almost depleted. Nadula na. Hindi ka na halos makabarog. Tinuod, bitaw, abi mo lang sa pagkatinuod. Kunway pata sa Ginoo, pag-abot sa problema, di magita makabarog. Way tao nga immune sa problema. Pero galing kay may Diyos nga aton kapyalan, may Diyos nga aton kasandigan, may Diyos nga aton kaduulan, may Diyos nga aton uyatan. Amo na nga nakabarog ka nga tungod kay may Diyos ka nga gigunitan. Amo ning natabo sa kaya ko. Nga kaigsunan, ang akon giwali karon sa iyo. Bisan ano ang mahitabo, palapit sa Diyos. Clings to God. Nagabay pa, mugakos ka dira sa iyo. Nablang kanta na ton, daksa ko, guniti, ayaw ako buhiin. Diba? Meaning, ma-feel na ton ang pagakos aton sa Diyos kung kita muduol niya sa iyo. Amen. Aton i-enlarge, aton hunahuna, nga parehas kay Jacob. Siling si Jacob. Hindi ko ikaw pagbuhian, mintras dili mo ako panalaginan. Ang Ginoo nagdeklarar, sukad karon, dili na Jacob ang imong ngalan,
kundi Israel. Ano ang punto dire? If you encountered God personally, may mausab yun sa kabuhi. Amen. May ma-change sa imo panglantaw. May ma-change sa imo pagkatao. May makambyo sa imo hunahuna. May makambyo bisan paman sa imo balatyagon. Right now, you are already changed. Why? Tungod kay ang Diyos naglambot sa imo kabuhi. Mintras nga ang Diyos hindi maglambot sa imo kabuhi, ako nagtuo, there is no such thing as breakthrough na maglambot sa imo kabuhi. Amo na nga, sa kabuhi na to, ining katapusan nga kapanahunan, way ta iban nga gakson, kundi ang Diyos na atong gialagaan. Simbahon na to. Awitan na to ang Ginoo sa sini nga kabuntagon. Ang Diyos na to, hallelujah, na atong gisimba. Ang Diyos na to, na atong gialagaan. Amo ni ang tapos na to, nga gakson. Kawalan, siling pa diri sa atong nga notes, sa next diri kung basahon na to. Atong gi, hambal na to sa Deuteronomy 30:20. Siling pa diri sa Deuteronomy. That you may love the Lord your God, that you may obey His voice, and that you may cling to Him. Wow! Siling pa sa Ginoo, aron nga inyo higugmaon ang Diyos, ug tumano ninyo ang iyang mga sugo, ug mugakos kamo diha sa iya. Mutapik kamo dira sa iya. And this is the reason why nga kinanglan kita muatat sa Dios, mupilit sa Ginoo kay siling pa diri niya, for He is your life. Amen. Nga kita mutapik sa Dios kay nga we are destined to death. Ang aton destiny kamatayon, nakuha ninyo? We are destined to death, and this body, yes, is subject to decay tungod sa sala. We human, we are sinners, makasasala ka, pero ang pinakatahom lang, ang Diyos nga imo gitapikan, usa ka Diyos nga buhi. Ang Diyos nga imo gitapikan, usa ka Diyos nga hindi mapatay. Ikaw may kamatayon ka, ang imo destiny kamatayon, pero sa dira nga nakatapik ka sa Diyos nga hindi mapatay. Karon ang imo pod kabuhi, imo madawat ang kabuhi nga walay kamatayon. Bisan mapatay ka pa sa pisikal, pero ma-enjoy nimo ang kabuhi nga walay kamatayon kay nga nakatapik ka sa Dios nga hindi mapatay. Nakuha ninyo? Ang Diyos naton way kamatayon nga Diyos. Amo na nga kung nakatapik ang tao sa Diyos nga way kamatayon, magpabilin siya nga buhi hangtod sa kahangturan, hindi tungod sa iyang reliyon, magpabilin siya nga buhi tungod nakatapik sa Dios nga iyang gialagaran. Kag amo ni ang handom sa aton sa Ginoo. Amo ni ang sugo sa aton nga kita nga mga anak niya kinahanglan nakatapik ta sa iya kay kahibalo siya nga kita we are destined to death. Praise God. Awitan natin ng Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Let us worship God to render gratitude toward God. Hallelujah.